morning po! Welcome to another episode of Uwi Ako The Tele Magazine. Kami po ni Doc, kapag mabiyahe po papuntang Isabela, parati po kami humihinto dito sa may Balungaw dahil umiinom po kami ng sweet tuba. Napakaswerte namin ngayon dahil kasama po namin ang OA focal person ng Balungaw, si Miss Lemmy, who's incidentally is also another soaper. Tapos ang OA focal person po natin, ang RFO, si Doc Marvin. And of course, ang ating tuba farmer, si Mang Lando, na mag-share sa atin ng mga little bits of stories tungkol po sa sweet tuba. Ako as a consumer, ang alam ko lang po is masarap yung sweet tuba. Pero bukod doon, wala na akong ibang alam. Pero yun ang binabalik-balikan talaga namin dito, yung sarap na yun. Pero ngayon, dahil kasama natin silang tatlo, sila naman po ang mag-share sa atin ng mga istorya na alam nila. Lando, kayo mag-umpisa. Bakit kayo napasok sa sweet tuba? Ganito po yun, madam, dahil nasasama lang ako sa matanda noon. Nung bata pa ako, sinasama ako. Kaya doon ako natuto, madam, na Kailan nyo pa inumpisan tong pag-aani ng sweet tuba? sa buwan ng Oktubre, pwede nang mag-umpisa pag wala ka ng trabaho na ibang gagawin. Pero yun, Mang Lando, yung October, dahil yun ba ang season ng tuba or dahil naka-program yun dahil tapos yung trabaho mo sa bukid? Oo, ganun nga, madam, ang So hindi season. ginagawa ko po. Ang pagtapos na ako sa bukid, isusunod ko ng pagtutuba po. Anong oras naman po yung umpisa ninyo sa pag-harvest? Yung pag-harvest ko po sa umaga, 6 hanggang 7 na yun, madam. Sa pangalawa, 10 to 10:30 ng umaga po. Sa hapon, pag mainit-init ng alas 2, harvest ulit. Sa hapon din, alas 5 ng hapon o alas 5:30, mag-harvest din ulit ako. Pag mag-harvest ako sa gabi, alas 10 na, alas 11, ganon. Pagdating sa bahay, yung na-harvest ko iluluto at ginagawang panglutuan ng patupat. Yun ang produkto ko. Hindi sa inyo yung lupa. Hindi po. So anong ginagawa? Parang kinokontrata nyo ang mga puno? Nakikisuyo na lang ako sa may-ari na kung ibibinta nila, bibilhin ko na lang. Doc Marvin, kanina nakita natin yung yung hirap ni Mang Lando sa pag-harvest. Tapos noon, 'di ba, ang mura binebenta ng tuba. Ngayon nga benta yata 20 pesos per liter. Mura lang. Kung iinumin mo sa pwesto, Yes. 'di ba? Pero kung ita-take home mo kasaming container 50 or 60 pesos. But at that rate, napakamura pa rin po. Kung nakita nyo naman po yung buwis buhay, Sino pong nagdi-determine ng presyo? Halimbawa, gusto ko gawing 30. Kayo na po ba? Or nag-uusap-usap kayo doon sa barangay? Hindi. Kanya-kanyang diskarte na daw. Kayo po ba ang pinakamahal o Oo. pinakamahal? Hindi, pinakamura siguro dahil marami. Marami. Hindi madam, inaano ko lang yung pakikisama. Ah, Yun ang ginagawa ko sa masina dito sa puno ko. Ang gusto ko lang, marami akong makilalang tao na hindi yung business mo lang ang kinikita mo. Ano naman daw po ang mga benepisyo ng nakukuha sa pag-inom ng tuba? Makagagamot yan sa may sakit na kidney. Paisiin ka na eh. May uminom na doktor doon sa pwesto ko na nasabi na pwede rin sa rheuma. Pag may rheuma,
Kayo Miss Lemmy, lalo na kayo dito kayo sa Balungaw. Talaga ang tao ba dito nakikita ba nila yung yung benefits ng pag-inom nitong tuba? Yung mga iba man, pagka mga health conscious, nakikita nila. Ang Lando, napansin ko na yung mga puno dito pa isa-isa. Wala ba nagtatanim nito ng madamihan? Wala madam, ay yung mga puno na nakikita natin ngayon, kwan lang yan, bunga ng yung mga matatanda noon na bumunga na nagsilaglagan lang yung bunga. Naku, kung ganun, edi kailan pa yan nakatanim? Matagal na? Matagal na po. Pagkaabot ng 70, 60 years, ganon. Yikes! Paano yan, Doc Marvin? Kung hindi naman pala natin fina-farm, paano yun ang sustainability nun? Ang magandang gawin po natin doon, talagang lagyan natin siya ng parang education na kailangan magtanim tayo para sa mga susunod na henerasyon. Nang sa gayon, pag alimbawa yung apo ni Mang Lando, siya naman na mag-harvest pag siya nang tumanda. Ano naman siya, pwede ka mag-intercrop kasi ang taas naman ng puno. Tingin ko ganyan yung mga tinatanim rin sa Metro Manila, sa mga yung pang landscape. Pang-landscape. Oo. Pwede siya. Yung pala, pag naipakita natin ngayon to, makikita rin ng mga taga-city na, ops, pwede pala natin pagkunan din yan ng pagkain, di ba? Pero yung maganda, Miss Lemmy, makikilala yung Balungaw for that industry, yung sweet tuba. Ay, opo ma'am. Kasi yun yung isang kwan namin, kasali doon sa agrotourism namin, tuba, tupig. Kaya kung may mga bisita kami, tuba tsaka tupig tsaka yung kambing namin. Yun yung pag kami mga pumupuntang na bumibisita sa kuwan. Oo. Diba? Ang ganda ngayon ng episode natin kasi meron tayong mga kasamang mga taga-DA at saka sila talaga yung mga nakafocus sa OA dun sa region at saka in particular dito sa LGU na to. At saka of course yung ating farmer. So I hope marami po tayo ulit natutunan ngayon, mga consumer na naka-appreciate nitong sweet tuba. Stay tuned again for next week's episode of OA Ako.